Sino ka? Hindi mo ba alam na ipinagbabawal pumasok sa lugar na to? Kung walang pinapayagan, kung ganon, anong ginagawa mo rito? Pag-aari ko to. Malaya ako maglabas-masok. Kaya lang, sino mang pumasok dito, lalo na yung walang pahintulot, ituturing agad na isang magnanakaw ng ibon. Magnanakaw ng ibon? Batang lalaki, bakit ba napakasama mo? Sino tinatawag mong batang lalaki? Ikaw babae, bakit wala kang galang magsalita? Ayaw mo akong papasukin? Aba, narito na kaya ako. Bawal kong hawakan ng ibong yon? Hawakan ko yan! Bawal yan! Bakit mo hinahawakan ng kamay ko? Tila hindi ka naman ganun kabata. Bakit ang bilis mong mamula? Sino namumula? Bilis, umalis ka na nga. Kung hindi, humanda ka sa akin. Ano ba kasi ang masama? Ano ngayon kung may ibon dyan? Nakaiinis. Ah, Binibini! Nakaiinis siya. Baiji, sino yung batang lalaking may ibon? May ibon? Yung pangalawang munting amo. Pangalawang amo? Isa lang ang anak na lalaki ni ama. Hindi niya alam ang tungkol doon. Siyang munting amo na si Liminda. Ampun siya ng pangatlong ginang na si Joe. Namatay sa sakit ang pangatlong amo ngunit walang tagapagmana. Tinangka ni Ginang Lee na kunin ang mamanahin niya. Walang nag-akalang sasang-ayon ng matandang ginang na ampunin ng pangatlong ginang ang munting amo mula sa kamag-anak niya. Ganun pala yon. Paano mo nalaman yon? Sinubukan ko maging masinop nitong nakaraan. Nagtanong-tanong ako at nangalap ng impormasyon. Magaling. Hindi. Tuturuan ko siya ng aral. Magnanakaw daw ako ng ibon. Kailangan ko siyang mapapunta sa silid ng Junlan. Baiji, ikuha mo nga ako ng saltik. Saltik? Saan niyo po gagamitin yun? Huwag mo nang alamin. Ako magnanakaw ng ibon? Ano? Dumating lang ako, aalis ka na? Kailangan ko pang batiin si ina. Dapat may ambisyon ng lalaki. Pagtatawanan ka kung nasa tabi ka ng iyong ina. Hoy, nais ng prinsipe ng Nanaan na paglingkuran ko siya. Kung magbitiw ako ng magandang salita para sa'yo, makakakuha ka ng posisyon sa hukuman. Mabuti pang hindi ako maging opisyal kesa sumipsip. Magaling, ganyan nga. Katapatan. Ang katapatan ng pangalawang munting amo. Nasaksihan ko na rin. Sayang lang at ampun ka lang. Walang kabuluhan ng katapatang yan. Nagsisilbi lang itong pagiging mapag-isa mo. Kailangan kong batiin si ina. Bahala ka na riyan. Sandali! Hindi pa ako tapos! Wala ka bang galang sa pinsan mo? Patawad panganay ng munting amo, hindi ko kayo nakita! Maging ikaw, balak mo rin pa akong bigyan ng kamalasan? Ikaw ang bumangga sa kanya. Bakit mo siya sinaktan? Bakit ko sinaktan? Sinaktan ko siya dahil mababang uri lang siya. Alipin sa sambahayan. Sinaktan ko at naibigan ko. Ipinagtatanggol mo siya. May kaugnayan ba siya sa'yo? Ang anak sa labas at ang utusan, magandang pareha. Ang pinagsasabi mo. Alam mo bang ibig sabihin nito? Tumigil ka! Weyang! Ikaw pala. Tayo na. Pangalawang binibini. Ang sabi mo mababa ang gaya niya. Ngunit naisip mo ba na ang seda at raso sa telang suot mo ginawa ng mga mananahing araw-gabing gumagawa na siyang nagbibigay daan sa panlalabo ng paningin nila? Hindi ba mga kinakain mo, iniinom at ginagamit, ginagawa lahat ng mga taong tinatawag mong mababa? Ginagamit mong gawa nila tapos mangungutya ka? Nakahihiyang asal. Anak ka lang naman ang tagahugas ng paa. Ang lakas ng loob mo. Liminda! Magbubuhatan mo ba ako? Hindi ko nais na gawin ang bagay na yun. Ngunit kung pipiliin mong gumamit ng karahasan, hindi ko mamasamaing mag-unat ng katawan. Maghintay ka lang. Balang araw, patatalsikin ko kayong dalawa rito. Salamat, munting amo Minda. Binibining Weyang. Umalis ka na. Huwag mula ngayon, iwasan mo na siya. Opo. Salamat sa ginawa mo. Salamat. May kakulangan ka.
sa kahinhinan at kahinahunan ng isang binibini. Ngunit, meron ka pa rin kalakasan. Yung makatarungan mong sinabi. Tunay na kahanga-hanga. Ang sama mo sa akin kanina? Ngunit bakit ka natakot na salungatin si Li Minfang? Ah, alam ko na. Mahina lang ang kaya mo. Hindi ako ganyan, mali ka. Kasi, kapag nasangkot ako sa kanya, mag-aalala sa akin si ina. Madalas ka nilang inaapi? Oo, madalas nga. Huwag mo na nga akong alalahanin. Sino may kailangan sa awa mo? Nasa hustong gulang na ako. Anong hindi ko kaya na mag-isa? Alam mo, sarili mong alalahanin mo, ha? Sinong naaawa? Makinig ka, nais ko lang sabihin sa'yo, tama ang ginawa mo. Kapag kaharap ang masasamang tao, tamang iwasan silang labanan ng harapan. Gumawa ka ng manikang papel na kamukha nila, saka mo suntukin. Manikang papel? Ano bang iniisip mo riyan? Isa kaya akong tunay na lalaki. Bakit ako kikilos na parang babae? Isa pa, hindi ba kapatid mo siya? Bakit mo siya pinagsasalitaan? Katarungan bago ang pamilya. At isa pa, nakababatang pinsan kita. Sinong pinsan ang tinutukoy mo riyan? Uy babae, huwag kang maangkin ng kamag-anak. Ano, tinawag mo akong babae lang? Aba, pangalawang pinsan mo ako. Ako si Weyang. Sige, tawagin mo ako ng maayos. Ayaw. Ay, bakit ka namumula? Ay, isa kang binibini. Kaya paano mo nag-aagawang hawakan ng mga lalaki? Ngayon, mas kaibig-ibig ka na. Sinong mag-aakala na may kaibig-ibig pala akong Ano pinsan? ka ba? Mga babae nga naman talaga. Huwag mo akong iwan, Liminda. Saan ka Huwag mo nga akong pupunta? tawagin. Ha? Hindi ako nakikinig sa'yo. Kulit mo. Ngayong matanda na ako, sumasakit ang buong katawan ko kapag maulan at mahangin. Lagi kong inuutusan ng mga tagapaglingkod upang masahihin ako, ngunit hindi naman sila kasing husay mo. Weyang, paano ka natutong magmasahe? Lola, masarap ba? Masarap sa pakiramdam. Nakagiginhawa ng balik. Kamahalan, nag-aral magmasahe ang prinsesa para sa inyo. Totoo ba? Ang apo ko ang pinakamahusay. Tamang pinalayo kita. Kung naibigan ni Lola ang masahe ko, mamasahihin kong balikat niyo araw-araw. Hapayag ako. Tito. Weyang, natahimik ka. Wala ito, Lola. Bigla ko lang pong naalala. Si Ina, may sakit siya. Nag-aalala ako sa kanya. Nag-aalala ka sa lagay ng iyong ina? Isa kang batang maalalahanin sa pamilya. Huwag ka mag-alala. Nagpadala na ako ng manggagamot na titingin agad sa kanya. Salamat po. Lola, kung hindi niyo po ito mamasamain, nais kong payagan niyo akong bisitahin ang aking ina. Naku. Ang sabi ng manggagamot, ang pangpitong babae raw, epidemyang sakit. Nakahahawa raw yun. Para sa pag-iingat sa kalusugan. Kaya ipinagbawal ng iyong amang pagbisita sa kanya. Dapat lang naman, mas makabubuti kung huwag ka nang pumunta. Binibini, bilang tagapagsilbi niyo, dapat akong maging tapat sa inyo. Wamay, anong ginagawa mo? Bilis, tumayo ka na riyan. Ano bang sasabihin mo? Binibini, walang epidemyang sakit ang pangpitong babae. Ikinulong siya ni Ginang Liroon dahil hindi sila magkapareho ng antas ng kalagayan sa buhay. Dahil lang ang sakit niya upang manatili siya sa katimugang silid. Narinig ko po, lalong lumala ang lagay niya nitong mga nakaraang araw. Binibini, lalong lumalala ang sakit ng pangpitong babae kung taglamig. Hindi siya lubusang mapagaling. Kaya malamang, mahihirapan siya ngayong taglamig. Kailangan ko siyang makita. Ngunit pinagbawalan ng amo na bisitahin siya ng kahit sino sa kanyang silid. Kung nais niyong makita pa rin ang inyong ina,
Bakit hindi niyo siya bisitahin ng palihim sa gabi? Ako na po magsisilbing mga mata ninyo sa may pinto. Ipaalam ko agad kapag may paparating. Sa ganon, walang makakaalam tungkol dito. Kumagat siya sa paim. Tila ata pagmamalabis na ito. Ginawa niyo ang lahat ng ito upang mawala siya. Mataas na atang tingin niya sa kanya. Ang babaeng yon, kabilang pa rin sa pamilyang Lee. Ngayong kinakampihan lalo ng matandang ginang si Wei Yang. Paano tayo magtatagumpay kung wala tayong gagawin? Mababang babae lang siya. Paano siya naging banta? Wala siya kumpara sa akin. Tayo na. Binibini, ikapito ng gabi ang usapan niyo ni Wame. Bakit ang aga niyo? Upang makatiyak, kailangan nating mag-ingat sa lahat ng oras. Ang talino mo, Binibini. Ikaw talaga? Paano kayo nakapasok dito? Anong ginagawa niyo? Ikaw! Bitiwan niyo ako! Bitiw! Ginang! Ginang! Anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo? Babae. Ginang! Huwag akong sisihin mo. Bitiwan niyo ako! Mabuti pa. Sisihin mo ang pangit mong kapalaran. Binibini, dito nakatira ang pangpitong babae. Bitiwan niyo ang ginang! Bitiwan niyo siya! Tayo na. Bitiwan niyo ako! Ginang! 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 Ina! Ina! Inang! Anong ginawa mo kay Ina? Binibini! Siya po! Sa pilitan niyang pinainom ng gamot ang ginang! Tayo na. Huwag niyo silang paalisin! Pigilan niyo sila! Hayaan mo siya. Tagapaglingkod siya ni Ginang Lee. Ina! Ginang! Chang, sana, bilis! Opo! Weya. Weya. Ikaw ba talaga si Weya? Ako to. Ina, ito po. Ang iyong palawit niyo. Palagi ko pong daladala ito. Weya. Ang anak ko. Ikaw nga talaga ang anak ko. Weya. Kasalanan ko to. Wala pong silbi. Sabi ni Tandang pinalaya sa murang gulang at naghirap ng gusto. Sinisisi mo ko. Hindi po. Kailanman hindi ko kayo sinisi. Ina, labis akong nangulila sa inyo. Ito na! Chang Sena! Kamusta, Ina? Isuka niyo lahat. Giginhawa kayo sa pagsuka. Weyang, hindi ka dapat narito. Bawal ka rito. Walang dapat makakita sa'yo rito. Alis na. Umalis ka na. Umalis ka na rito. Inang! Inang! Hindi ba magaling na ang pampitong babae? Paano siya humantong sa ganyan? Isinumpa mo ang pampitong babae upang mamatay siya. Ministro, Hindi yan totoo. Sa pilitang pinainom ng gamot si Ina ng tagapaglingkod ni Ginang Lee. Yun ang dahilan kaya naging ganito siya. Amo! Sa palitan siya pinainom ni Chutning! Nakita tama siya lahat! Junro, ano bang nangyayari dito? Ministro,
Inutusan ko ang tagapaglingkod ko upang dalhan siya ng gamot. Pampasigla ang lahat ng yon. Paano siya mamamatay sa ganun? Kung hindi ka naniniwala, ipasiyasat mo. Pilak na karayo. Amo, hindi po laso. Makaalis ka na. Apo, Hindi ko inaakalang napakasama mo palang tao. Mula nang bumalik ka, ginawa ko ang lahat upang matiyak na maging maayos ang buhay mo. Ito pa ang igaganti mo? Ang paratangan ako ng mali? Nangahas kang akusahan ng iyong ina? Lapastangan ka. Bantay! Ang pangalawang binibini, ibalik sa kanyang silid. Bantayan siyang maigi. Pakiusap ako! Bitiwan niyo ako! Anong ginagawa niyo? Naka na! Pinipini! Pinipini! Ina! Ina! Kumusta ka na? Amo, kasalanan kong lahat ng to. Huwag mong sisihin si Wei Yang. Hindi sinasadyang nabulunan ako habang iniinom ko yung pampalakas kaya nasamit ako. Saka dumating si Wei Yang. Nagkamali ka ng akala. Pakiusap, huwag mo siyang sisihin, Amo. Ginang. 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 Musmus at isip bata pa si Bitiwan niyo Weya. Pakawalan niyo na siya. Kasalanan ko lahat ng ito. Pakiusap, huwag niyong dibdibin ito. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong pansinin ang sinabi ng anak ko. Nakikiusap ako sa inyo. Inang, maawa ko kayo. Huwag niyong dibdibin ito. Tama na. Maayos ng pampitong babae. Umalis na tayo. Ministro, sandali. Nagpunta si Wei Yang sa katimugang silid ng walang pahintulot. Kung hindi siya parurusahan, may susunod pa kaya sa utos mo? Ako lang ang parusahan niyo. Huwag niyong idamay si ina. Kauna-unawa ang ugnayan ng ina at anak. Kung nagkataong nagkasakit ng malubha si ina at nais si Changla na bumisita sa kanya, parurusahan niyo rin ba siya, Ama? Huwag mo akong ihambing sa'yo. Tama na. Nag-aaway kayo sa napakalit na bagay lang. Wala nang dapat. Pag-usapan pa. Amo! Amo! Masamang balita! Masamang balita! Ano kayang nangyayari rito? Yung mga isla! Anong ibig sabihin ng kaguluhang ito? Ano nangyari? Amo, Ginang, tingnan niyo. Anong ibig sabihin nito? Buhay pa ang mga yan kahapon. Bakit bigla na lang silang namatay? Muntiga mo! Masamang balita! Muntiga mo! Masama to! Bakit ka sumisigaw? Yung ibong kiwi! Ano nangyari? Bigla na lang nagkasakit at namatay. Bigay ng kamahalan ng ibong yon. Liminda, sinabi kong alagaan mo yun ang walang palya. Bakit mo pinabayaan? Masigla pa po yun kahapon. Ngunit ngayon, Ay nako, may hindi nga tamang nangyayari rito. Hindi kaya ginugulo ng masasamang espiritu ang sambahayan natin? Tiyo! Unang mga isdang koy! Ngayon yung ibo naman! Susunod yan tayo naman ang mamamatay! Iyan si Li Weiyang! Kasalanan niya! Isa siyang malas! Palisin natin siya sa sambahayan! Hindi ako! Hindi ako may dala ng malas! Ministro, nagpunta ang guro ng dawismo ng Makalawa upang magbabala. May masamang mangyayari raw sa sambahayan. Nakatatakot ang mga nangyari. Dapat tayong mag-ingat. Malas nga ba talaga ako? O may nananadya na pagbukain akong malas? Iyo, kahina-hinala nga to. Pakiusap, bigyan niyo ako ng oras. Aalamin ko po ang sanhi na kamatayan ng ibon. Lahat mo siya! Changshi! Changshi! Tiyo! Ministro, huwag ka na magdalawang isip. Papuntahin mo man lang rito yung guro ng dawismo. Sige. Papuntahin siya rito. Pasok! Pasok! Ikandado mo na. Apo!
Nasasaktan ba kayo? Ipo, kayo po, Binibini. Hindi naman. Binibini. Natatakot ako. Galit na galit po ang amo. Marurusahan ba tayo hanggang mamatay? Tumahimik ka. Naghihirap ng Binibini. Bakit mo sasabihin yan? Tama na yan, huwag kayong mabahala. Kahit na ganito, kailangan nating huminahon. Kahit na gaano kalubha ito, ako pa rin ang bahala. Ngayong gabi lang, ang dami nang nangyari. Lahat ng ito, malamang matagal nang naiayos. Sino mag-aakalang napakalupit pala ni Ginang Lee? Kung hindi tayo nagpunta sa katimugang silid ang pangpitong babae, malamang pati siya namatay na rin. Oo, kahit papano nailigtas ko siya. Kahit ano pang maging kalalabasan, ayos lang sa akin hanggat buhay si ina. Bakit napakalupit ni Ginang Lee? Anong nagawa ng Binibini laban sa kanya? Ginagawa niya lahat upang saktan siya. Nais ko rin malaman yan. Wei Yang, dahil lang ba sa malas sa Pebrero ka, kaya nais ka nilang mawala? Yun ba ang dahilan? Lahat ng plano niyo, Ina, magkakarugtong. Kaya naman walang takas ang kalaban. Kaya lang, sa palagay ko, hindi karapat-dapat si Wei Yang upang magpakahirap kayo ng husto na gawin lahat ng ito. Hindi ko maiwasang purihin ka, Ina. Napakahusay niyo talaga. Ang ganda ng plano niyo. Lalo na nung nahulog sa tubig si Changshi. Kapanipaniwala yon. Ano, si Changshi? Akala ko ikaw ang nag-ayos noon. Bakit naman ako mag-aabala pa upang ihulog siya? Akala ko kayo yun. Anong ibig sabihin nito? Kung nagkataon lang, labis na nagkataon naman. Ngunit, kung hindi nagkataon lang, Sinong maaaring gumawa nun sa kanya? Chunming, ikaw ba ang gumawa? Hindi ako. Maaari kayang multo ng tubig ang gumawa? Magugulatin naman po talaga ang pang-apat na Binibini. Malamang nadulas lang po siya. Kahit na ano pa yon. Tiyak na, hindi na makaliligtas si Li Weiyang. Opo, tama kayo. Weiyang? Huh? Weiyang? Changru, bakit narito ka? Nag-alala ako. Wala kang kinalaman doon. Paano nila nagawa sa'yo ito? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Gutom ka na? May dala akong pagkain. Ito. Salamat, Changru. Naalala mo kami. Ah, nga pala, si Changshi, kumusta na siya? Sarili mong alalahanin mo. Hindi ako magtatagal. Mag-iingat ka. Oo. Ito, kumain kayo. Tama lang ang tulong ng pangatlong Binibini. Sa tingin ko, ang pangatlong Binibini at matandang ginang lang talagang tunay na mabuti sa inyo. Punong Ministro, pagkakita ko sa mga nangyari, nabatid ko may kinalaman ito sa napakamalas na kapalaran ni Binibining Weiyang. Lalo pang dadami ang kamalasan kung hindi ito maaayos. Isa yung kalokohan. Kahit Pebrero ako ipinanganak, paano yun naging malas? May nananamantala. Kampalasan! Huwag kang masama! Paano magkakamali ang dawis mo? Guro, paano maaayos ito? Una, hindi dapat manatili rito ang pangalawang Binibini. Sunod, isawsaw ang latigo sa dugo ng itim na aso at hagupitin siya ng 50 ulit. Doon lang maliligtas ang pamilya Lee. Dali! Kunin ang latigo! 50!
Patayin mo na lang ako! Wala kang galang sa buhay. Dawista ka pa naman. Duro, sinanay ka maging espiritual ngunit napakalupit mo. Tiyo, maghunos dili po kayo. Liminda, wala kang karapatang magsalita. Tungkulin kong magpalayas na malas. Ang ritual! Opo! Weyang! Tama na po! Maawa kayo! Saan na po siya sa tahan ni Bini? Sa pano! Tama na po! Ama! Bini! Tama na po! Itigil mo yan! Itigil mo yan! Tama na yan! Tama na! Amo! Anak mong babae si Weiyang! Paano mo naaatim ito? Nagmamakaawa ako! Tiyo, babae pa rin si Weyang. Mahina siya upang parusahan ng ganyan. Tiyo, maawa kayo sa kanya. Minda at Changru, huwag kayong makialam sa usaping ito. Isa pa, ginagawa ko ito para sa buong pamilya Lee. Tiyo! Amo! Ilabas niyo na ang pangpitong babae. Weiyang! Tama na! Hindi ko na kaya to! Weiyang! Amo, pakiusap pakawalan mo na siya! Itiwan niyo ako! Hindi ako makapaniwala. Makakaya mo ang 50 hagupit ng latigo. Pakiusap, pinigil niyo na po ito. Tama na po. Tama na! Alas! Weiyang! Weiyang! Bakit ka kailangang hagupitin? Ano po ka? Ang pang-apat na binibini. Ikaw! Ikaw! Anak mo pa rin si Weiyang! Dugo at laman mo pa rin ang kawawang batang yan! Paano mo nagagawang maging malupit sa kanya? Bantay! Ang utos ka! Kalagan niya ngayon din ang pangalawang binibini! Sandali. Gina, ayaw ko rin namang gawin ito. Ngunit, daan-daang buhay sa sambahayan ng Lee ang nakasalalay dito. Marami ng aksidente ang nangyari rito. Kung hindi mapaaalis ng guro ang malas, nakatitiyak akong ilang buhay pa ang maaaring mapahamak. Matandang ginang, mabuti pa'y wag na kayong makialam. Matandang ginang, 31 pa. Kapag hindi natapos, magiging mahirap na mapaalis ang malas sa sambahayan. Kung gano'n naman pala, malugod kong tatanggapin ang malas. Hayaan mong pumasok sa katawan kong kamalasang sinasabi mong yan. Paano pa niya makakayanan ng iba? Paano pa siya makatatagal sa hampas? Ina, Kung itinuturing mo pa rin ako bilang iyong ina, huwag mong sumayin ang utos kong ito. Kahit sino, madali kayo. Pakawalan niyo na kaagad ang pangalawang binibini. Lola! Apo niyo nga po si Weiyang. Ngunit ako, hindi niyo rin ba ako apo? Tingnan niyo, Lola. Nagkaganito ako dahil sa malas na Weiyang na yan. Kasalanan niya to. Sabi ng manggagamot, mag-iiwan daw po ito ng pilat. Hindi pa ako naikakasal. Sira ng kinabukasan ko. Lola, habang naawa kayo kay Weiyang, maawa rin naman kayo sa akin. Guro, tulungan mo akong gawin ang ritual. Ibinibigay ko ang 10 taon mula sa buhay ko upang mapalaya sa malas ang bawat isang tao sa pamilyang Lee. Upang mapunan ng kulang
na 30 hagupit na kailangan pang tanggapin ni Weyang. Binibini, bakit bumangon ka na? Hindi ka pa magaling. Tubig. Binibini, masasabihan mo lang kami kapag may kailangan ka. Ano na lang ang gagawin namin kapag nasaktan ka na naman? Hindi ako ganun kahina. Mababaw lang to. Gagaling ako agad. Tingnan niyo. Magaling na, hindi ba? Huwag na kayong malungkot. Huwag kayong magbiro. Hindi mababaw ang sugat nyo. Mahigit 1 buwan na. Maraming manggagamot ng sinubukang gamutin ka. Ngunit ayaw maghilom ng mga sugat. Anong gagawin namin kapag hindi yan naghilom? Hindi niyo po alam. Napakasama ng mga tagapagsilbi rito. Zian! Ayos lang. Bakit hindi ko napansin? Ang guro ng Taoismo raw nakapagpapadala ng bathala upang parusahan ang malas. Binibini, hindi ka isang malas. Hindi talaga ako isang malas. Naghihintay na silang lahat upang pagtawanan ako. Hindi ko ibibigay ang nais nila. Binibini, kailangan gumaling ka agad. Pati ang matandang ginang nagkasakit din at ikaw ang sinisisi nilang lahat. Zian, tumahimik ka. Ano? Binibini, huwag kang mag-alala. Manggagamot sa palasyong tumitingin sa kanya. Kagaling din siya. Ngunit Binibini, ikaw ang inaalala namin. Magsabi ka sa akin ng totoo. Kamusta na ang lola ko? At si Ina, maayos ba sila? Binibini, huwag kang mag-alala. Maayos ang pang-7 babae. Nagkaroon lang ng sipon ng matandang ginang at masakit ang likod niya, kaya hindi siya makatulog. Paano nangyari? Ang tagapaglingkod na si Baishi nagtutungo sa silid ng matandang ginang. Minamasahe niya ang likod nito tuwing gabi, kaya nakatutulog na siya. Sabi ng ginang mabuting bata ang pangalawang Binibini. Nakagagawa pa rin siya ng paraan kahit nasa bahay pang tag-init na siya. Akala niya makauuwi siya? Kumusta yung pinagagawa ko sa iyo? Huwag kayong mag-alala. Hindi tatalab yung gamot sa kahit sinong tao lang. Kaya lang kung sugatan ng taong yon, hindi gagaling ang mga sugat niya. Sasakit ng kaunti ang hindi gumagaling na sugat. Kapag napasok ng laso ng mga ugat sa katawan niya, mas lalakas ang talab. Sa huli, kamatayan ang hahantungan niya. Pangalawang munting amo, Huh? Baiji, ano yun? ang Binibini. Binibini! Binibini! Gumising na po kayo! Anong gagawin ko? Paano na? Bakit bigla na lang siyang lumala at nagkalagnat siya? Yaya Sui, tumawag kayo ng manggagamot upang tingnan siya. Wala sila. Nasa bayan lahat. Kapag ngayon tayo tumawag, kami na yun makararating. Base sa kondisyon ng pangalawang Binibini, hindi na siya tatagal nun. Huwag mo sabihin yan! Binibini, kailangan mo nang gumaling ka agad. Ginang, tama kayo. Hindi po madaling susuko ang babaeng yon. Kinausap ni Baishi ang pangalawang munting amo at tila may binabalak sila. Si Minda, anong kailangan ng babaeng yon sa kanya? Humingi man siya ng saklolo, wala ring magagawa. May balita mula sa bahay pang tag-init. Hindi natatagal si Weya ngayong gabi.
Anong sadya mo rito? Hiling ng binibini na magsiyasat kayo upang alamin kung magkasabwat ang guro ng Dawismo at si Ginang Lee. Kayo na lang po makapagliligtas sa pangalawang binibini. Baiji, Maawa po kayo anong sa ginagawa kanya. mo? Iligtas niyong binibini. Sa Baiji, susunod kong buhay, tumayo ka. gagawin ko pang lahat upang masuklian lamang kayo. Minahon ka. Tutulungan ko si Weyang. Salamat, pangalawang munting amo. Umuwi ka na. Opo. Kunin siya. Bilis! Anong gagawin niyo? Anong gagawin ko? Inutusan lang naman ako. Naitapon siya ron sa may bundok bago pa siya mamatay dito. Malas ang babaeng yan. Kapag namatay siya at malasin ang matandang ginang, anong mangyayari sa aming lahat? Sinong nag-utos na gawin niyo yan? Si Ginang Lee ba? Kunin siya! Bilisan niyo! Opo. Hindi! Alis! Bitiwan mo ako! Sabing bitiwan mo ako! Umalis kayo! Mababangis ang mga lobo sa kabundukan! Napakalupit niyo naman upang dalhin ang binibini ron! Kapag pinigilan mo pa kami, ipakakain din kita sa mababangis na lobo! Kunin siya! Tayo na! Binibini! Kamahalan, ba't hindi na lang kayo umuwing kasama ang prinsipe ng Anan? Hindi ba mahirap maglakbay na mag-isa sa lugar na to? Kapag sumabay ako kay Tio, limitadong galaw ko. Mas malaya mag-isa. Sa paglalakbay nyo, kung hindi mga takas sa digmaan, mga nasunugan ang tinutulungan nyo. Huli na nga tayo, pagod pa ang katawan nyo. Aray ko, malaya ba yun? Tingnan mo na nga lang yung nilalakaran mo. Bahala ka pag nahulog ka. Bakit ka umingiti? Imposible yun. Kapag nahulog ako sa tubig, ililigtas nyo pa rin ako. Ganun ba? Sige, talon na. Ha? Talon. Talaga? Tumalon ka na. Halika na. Nagbibiro lang Bilis. ako. Uy, huwag kang tumakbo. Sige na. Tama na. Ay. Biro lang. Susubukan mo lang naman. Biro lang yun. Kalaban. Niloloko nyo na naman ako. Kayo talaga Sugod sila ng sugod. Kamahalan, laban ba? Hindi, marami sila. Maghiwalay tayo. Dali. Sundan sila! Hindi ako maaaring mamatay dito. Kailangan ko mabuhay. Chiyunro, hindi mo makukuha ang nais mong mangyari.